What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli akong nagbabalik. Dahil ngayon ay may ipapaliwanag ako sa inyong isang action, drama, historical movie na pinamagatang Dunkirk. Ang pelikula ay nagbubukas sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig nang ang mga hukbong British at Pranses ay may mahigit 400,000 sundalo na na-stranded sa Dunkirk at pinalilibutan ng mga kaaway. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan ng kanilang kapalaran, kumapit sila sa pag-asa ng isang mahimalang pagliligtas. Pagkatapos ay pinutol natin ang isang grupo ng 6 na sundalong British, na naglalakad sa tiwangwang na mga kalye ng Dunkirk. Habang binabagtas nila ang mga abandonadong bahay para kumain, kumuha ng mga supply, at tubig, bigla na lang silang pinaputukan ng hindi nakikitang mga sundalong Aleman. Sa sumunod na kaguluhan, 5 sa mga lalaki ang napatay maliban sa isa, si Tommy. Nakatakas siya sa putok ng baril at nakarating sa dalampasigan, kung saan libo-libong mga sundalong British ang pumila, naghihintay na lumikas. Naglalakad si Tommy, pinapanood ang mapangwasak na tanawin ng daan-daang patay na sundalo na nakakalat sa tabing dagat. Sa panahon nito, nakatagpo siya ng isang batang sundalo, si Gibson, na nigal-ilibing ng isa pang sundalo sa buhangin, kaya pumunta siya para tulungan ito. Hindi nagtagal, lumipad sa itaas ang mga eroplanong dive bomber ng Aleman, nagpabagsak ng ilang bomba sa mga stranded na sundalo. Bilang resulta, maraming lalaki ang natamaan at napatay, ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas sina Tommy at Gibson. Sa resulta, natagpuan ng dalawa ang isang sugatang sundalo na iniwang parang patay. Mabilis silang nakaisip ng ideya. Nagpapanggap silang mga medic at sinugod ang sundalo patungo sa isang barko ng ospital, umaasang maliligtas din sila. Nadaanan nila ang isang grupo ng mga sundalong Pranses na sinusubukang sumakay ngunit tinatanggihan ang pagpasok sa ilalim ng mga utos. Labis ang kanilang pagkadismaya, inutusan din sina Tommy at Gibson na umalis. Ngunit sa kabila nito, namamahala sila upang magtago sa ilalim ng konkretong istruktura na naghihiwalay sa tubig na tinatawag na nunal, hanggang sa lumitaw ang susunod na sisidlan. Sa panahong ito, narinig nila si Commander Bolton ng Royal Navy, Colonel Winant, at isang Rear Admiral na tinatalakay ang pinakamahusay na paraan upang mailikas ang kanilang hukbo. Pagkatapos ilang sandali ng deliberasyon, hinuhusgahan nila na ang nunal lamang ang kanilang mabubuhay na daan patungo sa barkong pandigma. Di nagtagal, ang barko na sinusubukan nilang sakyan ay inatake ng mas maraming sasakyang panghimpapawid ng Aleman, nagiging sanhi ng paglubog nito. Lahat ng mga sundalong sakay ay nagsisikap na lumangoy palabas ng tubig upang iligtas ang kanilang sarili, at sa panahon nito, tinulungan ni Tommy ang isang sundalo ng Highlanders na nagngangalang Alex. Si Tommy at Gibson pagkatapos ay nagkaila sila bilang mga nakasakay na sundalo na tumalon lang sa barko. Sila ay sumakay sa isa pang barko ng British Red Cross, kasama si Alex at ilang iba pang mga sundalo. Doon, binibigyan sila ng ilang pagkain at tubig. Habang si Tommy, si Alex, at ang iba pang mga sundalo ay nasisiyahan sa kanilang pagkain, si Gibson ay naglalakad sa paligid na tila hindi mapalagay. Hindi nagtagal, ang barko ay natamaan ng isang torpedo, na naging sanhi ng pagbaha ng tubig sa mas mababang mga deck. Habang nagsisimula itong lumubog, nagawang buksan ni Gibson ang isang hatch para kina Tommy, Alex, at ilang iba pang lalaki. Lumabas ng ligtas. Ang tatlo ay nagmamadaling lumangoy patungo sa maliliit na rescue boat para makasakay, ngunit ito ay masikip na. Naiwan na walang ibang pagpipilian, sila, kasama ang ilang iba pang mga sundalo, ay humawak ng lubad na nakatali sa bangka at nagsimulang lumangoy hanggang sa makarating sila pabalik sa dalampasigan. Sa puntong ito, nalulungkot sila, iniisip na kahit anong pilit nila, hindi sila makakalabas sa Dunkirk. Matapos gumugol ng ilang oras sa channel sa baybayin, sumali ang mga nakaligtas na sundalong British kasama ang isang maliit na grupo ng Highland Corps. Papunta na pala sila sa isang bangka na natigil sa intertidal zone. Hindi sila maaaring umalis kaagad dahil ang bilang sa bangka ay masyadong mabigat para itulak sa tubig. Dahil dito, kailangan nilang maghintay sa pagtaas ng dagat na tumatama sa baybayin tuwing 3 oras. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang marino ng bangka at mabilis siyang dinala ng mga sundalong British sa kustodiya, sa paniniwalang siya ay isang kaaway. Gayunpaman, ipinahayag ng marino ang kanyang sarili na isang Dutch at ipinaalam sa kanila na sila ay kasalukuyang nasa lupain ng mga Aleman. Sa sandaling iyon,
Ang kanilang bangka ay nagsimulang tamaan ng mga bala, na naging sanhi ng pagpasok ng tubig sa pamamagitan ng butas ng bala. Ang mga nakatagong sundalo ay nasa bingit ng paghihiganti, ngunit pinigilan sila ni Tommy. Itinuturo na ginagamit ng mga sundalong Aleman ang bangka bilang target na pagsasanay. Ngayong sobra-sobra na ang pagpasok ng tubig sa bangka, iminungkahi ni Alex na itapon nila si Gibson upang gamaan ang bangka. Sinusubukang pigilan siya ni Tommy, ipinaalala kung paano niya nailigtas ang mga ito na nabubuhay ng mas maaga. Gayunpaman, nananatiling walang konsiderasyon si Alex at iginiit na hindi kailanman patas ang kaligtasan. Siya rin ay inaakusahan ng pagiging isang especially iya ng Aleman dahil hindi pa siya nagsasalita sa buong oras, marahil ay magkaiba ang kanyang accent. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, nagsalita si Gibson sa unang pagkakataon. Siya ay ipinahayag ang kanyang sarili bilang isang Pranses at kinuha niya ang pagkakakilanlan ng sundalong British na kanyang inilibing, umaasang malilikas muna. Ilang sandali pa, lumutang ang bangka palabas ng Dunkirk, ngunit sa lalong madaling panahon ay nagsisimula itong lumubog. Nagmamadaling tinangka ng mga sundalo na takpan ang mga butas ng bala ngunit hindi mapakinabangan. Sa desperadong pagtatangka na iligtas ang kanilang sarili, lumangoy sila palabas ng bangka. Ngunit sa kasamaang palad, naipit si Gibson sa isang kadena at nauwi sa pagkalunod. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa England kung saan ang Royal Navy ay nagsimulang kunin ang mga pribadong bangka at iligtas ang mga sundalong napadpad sa Dunkirk. Sa Weymouth, isang sibilyang mandaragat na pinangalan ng Dawson at ang kanyang anak na si Peter ay nagpasya na kunin ang bagay sa kanilang sariling mga kamay sa halip na ibigay ang kanilang sisidlan sa mga awtoridad. Umalis sila sa kanilang bangkang Moonstone, at ang batang katulong na si George ay sumama sa kanila nang walang humpay, na tinitiyak sa kanila na maaari siyang magamit ng mabuti sa kanila. Sa kanilang paglalakbay patungo sa Dunkirk, nakasalubong nila ang isang lumubog na barkong British na may nanginginig na shell shock at sundalong nakaupo sa tuktok nito. Dahan-dahan silang lumapit sa mga bangkay at hinila ang sundalong sakay. Si Dawson ay nagtatanong ng kanyang pangalan, ngunit ang huli ay tahimik. Sa halip ay nagpanik siya at sinabihang tumalikod sila. Gayunpaman, tumanggi si Dawson na gawin ito, na sinasabing sila ay nasa misyon na makatipid ng dami ng mga sundalo hanggat maaari. Nang ipilit ng sundalo, ikinulong siya ni Peter sa isang kompartamento. Ngunit nakatakas siya sa isang maliit na siwang at hiniling na paikutin nila ang bangka. Habang nananatiling matatag ang tatlo, sinubukan ng desperadong sundalo na agawin ang kontrol ng bangka. Sa gitna ng kaguluhang ito, itinulak ng sundalo si George, dahilan para mahulog siya sa lower deck at tumama ang ulo. Pagkakita nito, agad na pinuntahan ni Pedro ang kanyang mga sugat, habang ang kawal ay naninirahan sa kanyang mga aksyon. Si George ay nagkataong tumama ang kanyang ulo ng napakalakas na dahilan para siya ay mawalan ng paningin. Sa kritikal na sandali na ito, isiniwalat niya kay Pedro na sumama siya sa pag-asang gumawa ng isang bagay na kapansin-pansin at siya ay ipinagmamalaki na sumama siya sa kanila. Nang mapagtanto na kailangan ni George ng agarang tulong medikal, pinuntahan ni Peter ang kanyang ama, ngunit sinabi ni Dawson na napakalayo na nila para bumalik. Pansamantala, 3 Royal Air Force Spitfires ang patungo sa Dunkirk upang magbigay ng takip para sa paglikas. Gayunpaman, ang kanilang operasyon ay maaaring tumagal lamang ng 1 oras dahil sa kanilang limitadong supply ng gasolina. Ilang sandali pa, nakita nila ang ilang German fighter plane sa kalangitan, kaya nakipag-dogfight sila sa mga ito. Sa gitna nitong matinding kaguluhan, isa sa mga eroplanong Aleman ang binaril ang pinuno ng squadron, na iniwan ng iba pang mga piloto, na sina Farrier at Collins sa kanilang sarili. Ang masaklap pa, binasag din ni Farrier ang kanyang fuel gauge. Ngunit sa kabila ng kabiguan na ito, ginagawa niya ang kanyang makakaya upang mapanatili ang gasolina at ipagpatuloy ang kanyang pagtatangka na ibaba ang eroplano ng kaaway. Habang tumitindi ang labanan, ang Spitfire ni Collins ay tinamaan ng isang manlalaban na napilitang bumagsak sa lupain. Gitna ng karagatan, sa sandaling gawin niya ito, nagpapatuloy siya upang makalabas sa kanyang sasakyang panghimpapawid, ngunit ito'y sadyang masikip. Siya ay sinusubukang gumawa ng paraan palabas, habang ang buong sasakyang panghimpapawid ay nagsisimula sa lababo. Siya ay muntik ng malunod, ngunit sina Dawson at Peter ay umabot doon sa takdang oras upang iligtas siya. Sila ay mabilis siyang tinulungang sumakay bago magpatuloy sa kanilang misyon sa pagsagip. Sa kabilang banda,
pinili ni Farir na ipagpatuloy ang pagtulong sa paglikas, sa kabila ng pag-unawa na hindi na siya makakauwi. Sa puntong ito ng oras, mas maraming pribadong British boat ang lalabas sa tubig upang iligtas ang mga stranded na sundalo. Samantala, isang grupo ng mga nakaligtas na sundalo ang nakakita ng minesweeper at lumangoy patungo dito sa pag-asa ng kaligtasan. Gayunpaman, ang kanilang pag-asa ay malapit nang masira kapag ang barko ay sumailalim na sa pag-atake ng isa sa mga eroplanong bumbero ng Aleman. Dahil sa pagsabog, napuno ng langis ang tubig sa dagat, at ang mga sundalo ay natakpan dito. Hindi nagtagal, nasusunog ang langis, na nagre-resulta sa kalunos-lunos na pagkamatay ng ilang sundalo sa tubig. Bago ang kaaway na bumbero, maaari ring maglunsad ang eroplano ng anumang karagdagang pag-atake, kahit papaano ay nagagawa ni Farir na barilin ito pababa. Makalipas ang ilang minuto, nauubusan siya ng gasolina, kaya inactivate niya ang gliding mode, patungo sa dalampasigan para ito ay marating. Sa parehong oras, sina Peter, Collins, at ang nanginginig na sundalo ay nakarating sa lugar ng pagsabog, at hinihila nila ang pinakamaraming lalaki sa bangka hanggat kaya nila, kasama sina Alex at Tommy. Si Alex naman ay tumungo sa ibabang kubyerta upang magpahinga. Nahanap niya ang nakahigang si George, na wala ng buhay. Ipinapalam niya ito kay Dawson at Peter, na walang magawa kundi ang magdalamhati. Sa sandaling iyon, ang walang pangalan na shell shock ng sundalo, na walang kamalayan sa pagkamatay, ay nagtanong kay Peter kung magiging okay si George. Si Peter ay hindi gustong madagdagan pa ng sundalo ang kanyang trauma, kaya nagsisinungaling siya at pinaninindigan lang na magiging maayos siya. Ang banta ay hindi pa neutralisado, dahil ang isa pang German bomber plane ay nagpapakita. Bawat sundalo ang tibok ng puso ay nagsimulang tumaas para sa isa pang beses, natatakot para sa kanilang mga buhay. Gayunpaman, ang matapang na si Farir, sa kabila ng pagiging gliding mode, ay hinahabol ang sasakyang panghimpapawid ng kaaway at pinaputokan ito pababa. Pagkatapos ay inilapag niya ang kanyang Spitfire sa dalampasigan sa kabila ng perimeter, at sinunog ito, at mahinahong naghihintay na mahuli. Sa resulta ng mga kaganapang ito, ang mga Dawson at ang iba pang pribadong may-ari ng bangka sa wakas ay bumalik sa kanilang bahay matapos iligtas ang kanilang mga stranded na sundalo. Na may higit sa 300,000 lalaki ang matagumpay na inilikas, nagpa siya si Commander Bolton na manatili upang pangasiwaan pati na rin ang paglikas ng mga Pranses. Bilang resulta, nakita niya si Colonel Winant at ang huling batch na umalis na hukbo ng Britanya. Ito pala ang isa sa pinakamalaking paglikas sa kasaysayan at marami pa nga ang tumatawag na ito ay isang himala. Ito rin ay isang malaking pagbabago sa digmaan, na pinilit ang mga Aleman sa likurang paa. Sa sandaling dumating ang mga sundalo sa Weymouth, England, ipinadala sila sa kani-kanilang sariling bayan sa pamamagitan ng tren. Habang nasa tren, nag-aalala si Alex na sasalubungin sila ng sama ng loob sa pag-uwi matapos matalo sa digmaan. Pagdating sa istasyon ng Woking, nakatanggap siya ng pahayagan na may mensahe mula sa punong ministro, si Winston Churchill. Nag-aatubili na harapin ang potensyal na backlash, hiniling ni Alex kay Tommy na basahin ng malakas ang mensahe. Labis ang kanilang pagkamangha, pinuri ng punong ministro ang katapangan at pagsisikap ng mga sundalo, kasama ang mahimalang pagtakas na nilahukan lang nila. Gayunpaman, binanggit niya na hindi sila nanalo sa digmaan, kaya hinikayat niya ang mga sundalo na maghanda sa pakikipaglaban ng hindi sumusuko. Sa huling eksena, kinuha ni Peter ang larawan ni George sa isang pabrika ng lokal na pahayagan at inilathala ito, pagtiyak na ang batang lalaki ay naaalala bilang isang bayani para sa kanyang bahagi sa paglikas. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!